Ako si Retired Master Sergeant Luisito Medina Noprada, SR Class 95-88. Kasi 4 times gold crosser ako eh. 4 ang gold cross ko na automatic. When I first earned my first gold cross medal under ni Kwan, kung kilala mo siguro, familiar sa'yo, si late Captain Robert Edward Lucero. Ikwento mo daw yan, Master, kung paano mo nakuha yung first gold. Yan sana ang highlights lang talaga na ikukwento ko. Kasi yan ang pinagmamalaki ko. Kasi lahat na ng opisyal naman nagagaling sa atin sa regiment. Maraming magagaling na opisyal dyan sa regiment. At maraming mga warrior na NCO dyan sa regiment. Dyan ang gagaling ang mga warrior talaga at matitibay na sundalo. Pinagmamalaki natin yan. Pinagmamalaki ko, minahal kong regiment since na nagserbisyo ako dyan. Pero 2 tao lang ang talagang in-idolize ko dyan. Ang isang in-idolize ko nung una, yung si late Captain Robert Edward Lucero. Palaban talaga yan. Tsaka Edward Lucero. Baylor? Oo, yung nag-Baylor. Anong klase tao? Bakit mo siya in-idolize? Magaling magdala ng tao. Palaban. Tapang. Suportado sa tao. Oo, matapang. Mabait sa kwan. At saka hindi kwan. Talagang napakagaling na opisyal. Pangalawa lang na naging idolize ko dyan, si General Christie, kasi naging CEO ko yan sa 11 Scout Ranger Company. Balik muna tayo doon kay Captain Lucero. When I earned my first Gold Cross, mahirap ang Gold Cross noon, noong 1993. Oo, kasi nag-operate kami sa Agusan del Sur. 3 teams kami. Yung isang team ay Blacking Force, 2 team kaming umakyat. Ako yung... Ikaw yung? Bali member ako. Ang team leader ko noon ay si Corporal Bangalan. I was then a PFC. NPA area. Gaano katindi ang NPA noong panahon yan? Ay, very talagang grabe ang kalaban sa Davao, sa Mindanao. At talagang bakbakan talagang umatikabo dyan. Di ka pwedeng... Kaya nga sasabihin nila, sa Ranger, pagka second class training ka pa lang, mararamdaman mo na kung sa unang-una, magiging parang veterano ka na. Kasi marami sa atin, sa murang edad, tsaka murang serbisyo, bihasa na sa enkwentro. Kasi nga, elite unit yung First Scout Ranger Regiment. Kasi, tad-tad ng operation. So, sanay ka na kinukuhan. So, balikan natin yung And then ako, lead scout ako ni Corporal Bangalan, under ni Captain Robert Edward Lucero. So, meron kami kasamang detainee na returnees ng NPA. Bakit? Anong info? Anong mission? Yun nga, nung nasa bundok na kami, mayroong bumababa na, siyempre, matutumbok mo yung kabahayan. Mayroon kang may makikita kang nagsilabasan yung mga lalaki sa bahay, nakabonet. Sabi niya, sir, sabi niya, yan yung mga nagtatago ng baril namin, yan, sabi niya, yung bumababa na 2 lalaki, sabi. So, alam mo na ang SOP, alam mo na ang kasunod nun. Siyempre, imbestigahan mo. Not actually more from interrogation yung magiging kasunod body. Then yun, tinuro. Siyempre, napilitan. Dahil siguro medyo masaya na sa kanyang natatanggap na kuwan. And then nung kuwan, ginaid kami nung 2, tinuro. Pero actually, tinuturo kami sa talagang para kang manok na pipikapin na lang ng kalaban doon. So, ang ginawa ni Captain Lucero, late Captain Lucero, bakit kami ng bangin? Nagkapit kami sa mga ugat ng kuhan para lang makakyat sa itaas. Mahirap ang area? Yes. Anong itsura? Very high. Parang mountainous talaga siya, very high. At napakagandang posisyon kasi magsisimula ka sa ibaba, pataas ng pataas eh. Andito ang kalaban. So, ang ginawa ni Sir, kasi trail siya na pakyat ng pakyat,
Sabi ni sir, dito tayo. Gawa tayo ng daan. Sir, alam mo naman ng ranger talaga. Kasi sa atin, ang mentality natin noon, hindi baling pagod at hindi baling lawlaw ng dila sa sobrang pagod. Basta buhay lang makabalik sa pamilya. Hindi natin, ako sa mentality ko noon, hindi ko inaano yung pagod. Basta ang importante, ingat. Safety. Yung skilled na tinuro sa'yo sa ranger, paandarin mo. Gamitin mo. Yan, umakyat kami sa itaas, kapit sa mga kwan. Pag-akyat namin, tamang-tama, levelized na kami sa kalaban. It's kung mag-enkwentro man kami, medyo patas na, pero lamang lang ng kaunti ang maging kalaban. Kasi mayroon pang isang high ground na maliit. Pero hirap nyo nang dinaanan yun. Yes. Bago nyo na-reach. Oo, bago namin na-reach. Talagang kapit talaga, kapit. Isang araw. O sayang. Isang araw lang, siguro mga 3 hours lang. 3 hours lang, inakyat namin. Akyat. Ay, hindi, siguro medyo matagal na yung 3 hours. Akyat. Tapos, pag akyat namin doon sa itaas, may nakita kaming skeleton na bahay. Pero, which is siyempre, maupihan mo na, walang tao. So, titingin ka sa ibang, mag-uupi ka sa ibang area. May nakita akong sako na blue socks sa mataas na high ground. Suminyes ako sa team leader ko, sabi ko kay Corporal Bangalan, sabi ko, hindi ako nagsasalita. Alas 12 ng tanghaling malakas ang ulan. Nakisama ang ulan sa amin, ang weather. Talagang nakisama. Oo, napakaganda ng kwan. Sabi ko sa kanya, suminyas ako sa kanya, akit ako sa itaas kasi may napansin ako kakong sako sa kawayanan. Inakyat ko. Pag-akyat ko, dumikit na ako siguro, ang dikit ko sa kanila is nandiyan lang sa kwan na yan. Mga sa 5 to 10 meters. 5 to 10 meters. Oh, pero ang hindi ako makikita, gawa nga ng ang tataas ng talahib. Napakakapal ng talahib. Makikita mo naman sa ang kawayan nandun nagtatawanan, nagkukwentuhan yung NPA. May narinig ka na. Meron na. Pero hindi pa na. Hindi ko naman, siyempre, may counting nervyos. Hindi naman ako maka-proceed na at baka mamaya mabugahan ako. Ngayon, nakiramdam ako. Pero hindi ko pa nakikita yung mga nakasandal na baril. At hindi mo. Oo, ang kalaban siguro dito nasa 18. Tapos bali 38 yung kalaban namin nasa kabila pa. Dalawang kwan sila, dalawang position. Anong reaction? 38. Ang reaction ko, nakiramdam ako. Ngayon, sabi ko kay Bangalan, sumunod kasi yung team Sumunod yung team. Tsaka sina CO, si late Captain Robert Edward Lucero. Binato niya ako ng batong maliit. Sabi ko, may tao, suminyas ako. Sign language lang. Doon sa napestuhan ni Corporal Bangalan, may nasilip siyang siwang na nakasandal yung mga baril ng kalaban. Pero ako wala akong nakikitang baril. Dahil nga matataas ang talahib. Ngayon, di pwesto kami, skirmisher. Pero malapit lang. 10 meters o 5 meters o baka 10 meters malayo na Kasi ang pagitan lang namin ng kalaban, ganyan lang ka distansya. Ngayon, pumutok si Bangalan, automatic yun kasi ang mentality ng sundalo, nakakita ng baril na nakasandal, puputok siya. Pumutok, hindi pumutok yung first load niya. Hindi pumutok. Hindi naman kami nakatingin sa kanya. Pag-reload niya ng ganyan, nag-react yung doon na, fire na. Walang dumapa sa amin, kundi yung tumapa sa amin, puro kami nakatayo, ni na Captain Lucero. Dahil? Dahil kasi hindi mo masisilip nasa itaas sila ng kaunti Kasi nakaganyan kami, sila, nandito lang kami sa may gilid nila So kung puputok ka ng dadapa ka, wala kang tatamaan. Ang reaction ni late Captain Robert Lucero, nakatayo kami lahat. Buga. Itong gunner namin ng Nasinggan na siguro kilala mo si Isagani Tarok. Yan, sa regiment yan.
pinatayo ni Kwan. Itayo mo yung gunner na, yung 60 natin. Tinayo. Di nung kumanta, lalong nagbalakbakan. Ngayon naman ako, sabi ko, maneuver ako. Sinakuan kasi si late Captain Robert Eduardo Cero, makakuan talaga yan. Matalino talaga. Bunot ng granada, tapon, sabay tak tak tak. Kami, sabay kami, putok. Ngayon, ako nag-maneuver ako. Pag maneuver ko ng ganyan, salubungan kami ng NPA. Doon kami dalawa. Doon kami. Kasi ako, siyempre may nervyos. Pero kailangan talaga maunahan natin. Gusto ko siyang i-hold. Hindi ko natapos yung hold. Ets lang yata yung nabanggit ko. Pumutok ako, inunahan ko. Kasi nakita ko, nasilip ko, nakaganyan sa may palayan sa itaas. Bibirahin ako. Bibir ako. Talagang tama talaga, ulo talaga. Kasi maganda yung M14 ko eh. Maganda yung sight noon. Binala ko siya. Pak. Tapos di dumapa siya. Pagdapa niya, nilapitan ko. Siyempre, finishing. Labas yung kwan. Alam mo na. Yung lahat ng yung recover kong barrel na armal M16 sa kanya is kumpleto, magagamit. Pero yung lahat ng na-recover na barrel doon sa first ko nila, puro may tama ng barrel. Unserviceable. O unserviceable na. Kasi grabe ang ko namin, bakbakan namin. Nag-start ang putukan mga anong oras? Mga siguro nasa 12:30. Malakas ang ulan. Mayroon bang nagre-response mo sa kwan eh. Pero nagsitakbuhan ng kalaban. Siguro more or less ang na-recover namin na kwan doon is body count unrecovered body counts nasa 11 body counts. Ang na-recover lang namin is 3. Pero maraming dugo, blood stain, maraming dugo. Ngayon, siyempre, sabi ko, hindi kinuha ko yung Armalite. Kinuha ko, pati yung lamagasin. Tapos yun na kuan. Sabi ko, nag-draw kami ng NPA. Sabi ko, sa bagay, hindi naman din yung first time na kuan. First time na nangyari sa buhay natin. So matagal ang putukan? Yes, nasa mga kuan. Si Sir, nangahabol yun ng kalaban. Si late Captain Robert Lozaro. Hindi yan dumadapa sa aking kwentro. Napakagaling magdala ng tao. Anong kumanya nung Assault! Sabi niya. Pag sigaw ng assault na kami. Assault na sila. Ako, umikot ako ng ganyan. Kasi baka ako dito tumakbuhan, mag-maneuver ako. Pagkuhan ko, nandun na siya. Panay ang pag nagdala ng granada pa naman yun, yung maliliit na granada. Puro tapon ng granada yun. Makakuan talaga, matibay na matigas na. Kaya tinawag na late bakal. Oo, magaling na kuan. Matapang. Very kuan kami. Mataas ang moral. Basta siyang nagdala sa amin. Saka pag matapang ang magdala? Oo, napakabait pa. So ano yun, Master? Anong nangyari nung na-clear nyo na yung area? Diwanan namin yung patay. Tapos ang baril? Oo, tapos ang baril. Marami kayo nakuha ang baril? 8 firearms ang na-recover namin. Plus, may mga kwan din kami na-recover. May mga landmines pa. Ano yun? Kampo? Actually, kwan lang nila, temporary harboring lang nila yon. Kasi naghihintay sila ng kwan, bigas na manggagaling sa kwan. Nag-stay seryoso lalo naman siguro 2 days, 3 days. Yes, sabi nung nilambing namin na NPA, 3 days na raw sila doon. 3 days na raw sila doon. Alam mo kasi nung 1993, kasagsagat talaga ng kung sa, alam mo na, since 1980s pa. Baka ako na dyan, dami ng NPA dyan sa Commander pa nun siguro si Parago, Snake, tsaka yung pare, yung pare. O yun, si Navarro. Tsaka yung isa pa, yung Airborne Ranger na isa. Meron yun eh. So, kumusta ang tropa nun, Master? Nung encounter na yun?
siyempre masaya. Alam mo naman kasi lalo na kung walang casualties sa tropa. High moral ang tropa talaga. So, zero casualty. Yes. Zero casualties kami noon. Magandang score, zero casualties. Siyempre, very proud talagang. Pero ako naman, hindi ko ine-expect na bibigyan ako ng award ni Sir, ni late Captain Robert Edward Lucero. Basta sa akin kasi, that was my kasi nung pinag-schooling niya ako nung una, pinag-schooling ako niya nung 1993 nang mag-report ako sa ng microcomputer literacy course sa computer. Nung mag-graduate ako sa microcomputer literacy course, sa opisina ako, tagagawa ako ng daily routine report. Hindi ako masaya sa kasi ako ang ko talaga, adventurous ako. Para bang hindi ko ma-apply yung skill patay na natutuhan ko kako sa Ranger. Pagka dito lang ako sa opisina, during that time I was a corporal temporary. Sabi ko, walang mangyayari sa akin nito, sabi ko. So nag-request ako sa kanya, Sir, ayaw ko rito sa opisina. Gusto ko sa operation. Yun nga, nung sinali niya ako sa operation, kasi sabi ko, ako talaga, adventurous talaga ako. Ayokong doon mabulok ako sa opisina. Walang mangyayari dito sa karir ko rito, sabi ko. After that, nung sinama ako, yan, inkwento ko agad. Oo, hindi, kuwan ko na, pangatlong inkwentro ko na yon. Hindi, I mean, sa Gold Cross. Sa Gold Cross, yun ang unang Gold Cross ko. Corporal ko, nag-permanent, na-promote pa ako ng sarento. Oo, na-permanent yung corporal ko, nasarento pa ako ng meritorious. Tapos, binigyan pa ako ng isang award na Gold Cross medal. So, hindi ko na-expect yun. Pero sabi ko nga, kasi skill patay ang natutuhan ko sa Ranger. Tapos, sa opisina ako, taga-tiktak ako ng makinilya. Nag-start ang karir ko after that. Kasunod-sunod ang nagserbisyo ako ng Matagal 6 Company hanggang 1997 or 1998 if I'm not mistaken. Na lahat ng buong Mindanao nalibot ko yan. 20 years ako sa Mindanao eh. Tapos napunta ako ng 1997 under ni General Christie sa 11 Scout Ranger Company sa Basilan. Anong tawag? Silent? Hindi, Periculoso. Periculoso. Periculoso yan. So, ano yung samahan nyo at anong encounter na? During that time, si Sir, kapitan yan. So, lahat sinabi ko nga kanina, dalawa lang na opisyal ang ina-idolize ko. Kahit marami tayong magagaling na opisyal sa Scout Ranger, pero at marami tayong magagaling na warriors. Sa regiment talaga nanggagaling yung mga matitibay at warrior na ako. Pero ina-idolize ko number 1 si late Captain Robert Edward Lucero, which is may kampo na yan na pangalan niya ang nakakuan doon sa Carmen. May kampo na tayo, Camp Robert Edward Lucero sa Carmen. Tapos ng 1997 October, dito na ako sa Basilan nagkuan eh. Tinransfer ako ng ng 11 Scout Ranger Company. Not to the expect ako kasi sabi ko stay for good na ako sa headquarters. So nagkuhan ako ng available for transfer. Gusto ko magpalipat ng outside regiment pero hindi ako pinayagan. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro nasasarapan sila sa serbisyo ko. Ngayon noong napunta ako ng headquarters, 1 week lang, nilabasan ako ng order ng 11 Scout Ranger Company. Which is then ang CEO. Si Captain, hindi, Ileto na, si Lieutenant Ileto. Tapos pumalit kay Lieutenant Ileto, si Captain Ginulbay. After ni Captain Ginulbay, si Captain General Cristina.
Maganda ang ko namin ni Sir Christy. Parang kapatid ko na yan. Saludo ako dyan. Mahal na mahal ko yan. At kahit saan kami makawan. Siya ang nagbigay sa akin ng 2 gold cross. Tsaka, tatlong gold cross. Isang gold cross sa Basilan. 2 gold cross sa Hulo. Talagang ako, sabi ko nga kay Sir, pati puro meritorious ang binigay sa akin. Wala akong schooling advance, hindi ako nagpa-file ng promotion, dumarating ng kusa sa akin ang ranggo. Puro meritorious yan. Wala akong basic, wala akong advance, basta wala akong pang promotional schooling. Regular. Oo, wala akong pang promotion na regular promotion. Pero buhay naman ang kapalit mo doon sa kadaranggo mo. Yes, kasi alam mo, naniniwala ka ba sa anting-anting? Naniniwala ka na, mutuwa ka diya. Gaano kalakas ang dala mong ating? Ako, siyempre, pinakamalakas sa sadyang malakas. Bukod doon sa anting-anting, ang sinasabi kong malakas na anting-antay yung Panginoon Diyos. Number 1 yan, malakas na malakas. Very powerful. Since 1986, pas nasa bundok ako, hindi ko kinakalimutan ng Panginoon Diyos. Number 1 yan na anting-anting sa buhay ng tao. Huwag mong kalimutan ang Panginoon Diyos. Tuwing operation, tigil, dasal. Ako naman, tigil, dasal. Kada operation, dasal. Naging paborito ako ng kumpanya, lalo na nung naging platoon sergeant ako at naging team leader ako. Kasi nga, bago sila umakyat sa 6x, going operation, pinagdadasal ko muna lahat yan. Totoo yan. Oo, kaya maraming nagsasabi, mas masarap magdala ng tao, maging platoon sergeant, si Master Sergeant Prada, kasi nga yun dasal, hindi ko pinakalimutan. Pagkatapos ng Salmo 91, personal prayer natin. Yung bukas, yung sinasabi ko sa inyo, magdasal kayo ng galing sa kalooban nyo talaga. Nang tapat sa kalooban nyo na dasal para sa Panginoon Diyos. Siguro ako naman hindi naman kami nakukuhan. Siguro that's the time siguro na sabi nila si Master Sergeant Prada tumatayo sa labanan. Oh yes, hindi ko nagmamalaki ko 'yon. Tumatayo sa enkwentro, balita yun sa kanila. Kahit saan kumpanya, magtanong ka. Bakit hindi ka dumadapat? Hindi ko alam. Siguro yung pagkatapos kong nagdasal, parang yung Panginoon, yung nag-guide sa akin. Pero may dala-dala kang mga something na... Ay, oo. Kasi ang father ko is Batanggenyo. Alam mo naman yung mga Batanggenyo. Father ko is Batanggenyo. Pero ako'y tubong Kapampangan talaga. Kasi yung nanay ko is from Pampanga. Doon na kami pinanganak. Doon kami lumaki, doon kami tinubuan ng hanggang sa pagsundalo, hanggang tumanda, sa Pampanga kami. Pero ang my father ay Batanggenyo at talagang mayroon. Yung nga sabi nga nila, ang kwan ko talaga is isang tatay ko. Ang number 1 na nung nagsundalo ko, lalo na nung napunta ako ng Mindanao, grabe yung pag-aalala ng tatay. Kasi ang tatay ko is retired Master Sergeant din ng Philippine Army. 5-1 ang serial number. Nung napunta ako noong 1986, after my 3rd class training sa Mindanao, ang kahabi-habili ng tatay, huwag mong kalilimutan ng Panginoon Diyos. Kasama yan sa lahat ng enkwentro. Siya ang magliligtas sa'yo. Totoo yun. Oo, hindi ko kinalimutan yun. Kaya nga, sabi ko nga, hindi ako hinaya. Natapos ko yung karir ko bilang isang sundalo, nakapag-retiro ako. Nakapunta ako sa finish line ng karir ng pagiging sundalo. Kahit galos, wala akong galos sa serbisyo ko. Purong ranggo ko, kinuha ko, puro meritorious yan. Totoo yan. Cross my heart, Panginoon nandyan. Nagkaroon ako ng award, bigay din ng Panginoon. Kaya hindi ko siya kinalimutan. Bukod doon sa gamit na ibinigay ng tatay para sa akin. Panginoon Diyos, hindi ko siya kinalimutan. Dasal. Ganon din ang sinabi ko sa mga, siyempre, maging team leader tayo, maging platoon sergeant tayo. Bago kami umakyat ng 6x, dasal muna tayo ng Salmo 91. Kahit hindi pa inuutos sa akin nung CEO ko, sasabihin ko kagad, dasal muna bago umakyat ng 6x. Walang aakyat ng 6x na hindi nagdadasal ng Salmo 91. Yung group prayer. Lahat ng kumpanya na involved, lahat ng platoon o team na involved sa operation, dito kayo, magdasal tayo.
Pagkatapos ng Salmo 91, individual yung prayer, pansarili, personal. Ikaw maglilid mo. Oo. Kami ang, hindi, yung personal, sarili mo na dasal.